Okay, so now we're going to have operations on functions. So we have here, as you can see, addition, subtraction, multiplication, division, pero parehas lang ang gagawin yan. Again, sabi ko sa inyo, nag-iiba lang ang itsura, pero parehas lang ang proseso. Yun nga lang, dito po sa operations on functions, bago mo mapag-add ang f at g, syempre you have to get the outputs first of these functions. So you get the output first of the function f and then get the output of the function g before you're able to add them up para makuha yung final answer. So, ganun lang po yun, no? So, regardless of the operation, the process will still be the same. So, kukunin mo muna yung dalawang. So, there will be given or there will be two functions given and then you get the output first and then saka nyo i-evaluate using these operations. Addition, subtraction, multiplication, and division. Okay po? So again, anong gagawin pag nakakita ng ganito, f plus g of x? So kukunin mo muna yung output ng bawat function, isa-isa, saka mo sila pagsasamahin. Okay, so to further understand, let us have some examples. So again, I want you to practice first or try for yourself first before you see for yourself kung tama ba ang sagot ninyo or parehas tayo ng solution. Okay, so evaluate f and g at -3. Therefore, our input is -3 for both f and g. So let us solve first. Solve for f, function of f. So if our f of x is x squared minus x minus 2, then if our input is -3, then we are going to replace all our x's with -3. So, -3 squared minus, ito yung minus niyan ha, tapos yung x mo -3. So, you have to be very, very careful when substituting numbers. Okay, and then you evaluate. So, ano nga po ang uunahin? You have to evaluate the exponents first. So, exponent, -3 times -3 is +9. And then you are seeing double negatives here. What did I mention or what did I say? Pag may double negatives, ginagawa nating positive. Okay, so 3 minus 2. And then from left to right, we add and subtract. 9, 12. So 9 plus 3, 12 minus 2, 10. So our f of 3, the output is 10. Okay. So the function f, if we input -3, our output is 10. Punta tayo sa g. G of x naman tayo. G of x. So let's solve g for x. So g for x. G of x. So, g of x, ayan, ang g of x natin ay x plus 1. All you need to do, so since they have the same input, so you're just going to input or replace all the x's with -3. So, -3 plus 1. So, this one is easy. There are two numbers. They have different signs. Therefore, what are you going to do? You are going to subtract. What is 3 minus 1? 2. And then after that, you decide what sign will you put. What sign will you put here? So, you will follow the sign of the bigger number, which is 3, and 3 has a negative sign. Therefore, the answer is -2. So, if your input is -3 in the function of g, therefore your output is -2. So, sabi dito, you're going to add both the outputs of f and g. So, to get f plus g, then you're just going to add 10 plus -2. And 10 plus -2 is 8. Tama po ba? Ayan. So, it's just the same. Meron din naman na nirerekta na nila, no? Dinidirekta na nila. So, f plus g of 3 is, inaano nila yan. So, dito yung plus. Tapos, yun nga lang, pag ganito ang gagawin ninyo, so, another way to ha, another way, another way. Pero kung mas madali sa inyo, nakunin muna yung bawat output, tapos saka nyo i-evaluate kung ano mang operation ang kailangan, edi ito ang isunod ninyo. Ito ay ipapakita ko lang. So, this is another way of solving it.
pwedeng isang diretso na, no? So, i-substitute nyo na lahat, lagay nyo na agad yung operation na addition dito sa gitna, tapos lagyan nyo na lang ng parentheses. So, negative 3 squared minus negative 3 minus 2. Tapos plus negative 3 plus 1. Ayan. So, pare-parehas lang yan. 9 plus 3 minus 2 plus, ayan, negative 3 plus 1. So, ganun lang din yon. 9 plus 3, so from left to right, 9 plus 3, 12 minus 2, 10. Plus, negative 3 plus 1, 8 pa rin po ang magiging sagot. Okay? Next one. Sige, sagutan niyo muna. So, how are we going to do this one? So, here is the solution. So, h of k first, let's evaluate h of k. If we input 5, then we replace all the x's with 5. So, it will become 2 times 5 minus 4. 2 times 5, 10 minus 4, 6. And then your k of 5, then negative 3 times 5 plus 1. So, negative 15 plus 1 is 14. Tama po ba? So, negative 15 plus 1, negative 14. Ayan. And then, we evaluate, we multiply. So, h times k of 5 is h of 5 multiplied to k of 5. What is your h of 5? What is your output here? 6 times, ano yung output mo sa k? Negative 14. So, 14 times 6. 14 times 6, 6, 24, 6, 84. Negative 84. So, that is your final answer. Negative 84. Pwede rin naman po yung isang diretso din. So, ganoon din po ang sagot niyan. But you just have to be careful with parentheses, okay? So, pag isang diretso, ganito naman ang itsura niyan. Oh, hindi lang diretso ang line ni ma'am. Okay, wait lang. Pili tayo ng ibang color. Okay, so kung isang diretso yan, edi magiging ganito, no? Ganito mo siya isusulat. Okay, so h of k, um, h of x multiplied to k of x, ayan, or k of 5, h of 5, ganyan. Pwede rin yon. So, 2 times 2 times 5 minus 4 multiplied. So, yan yung isa mo, no? Isa yan, yung h mo yan. Tapos mo multiply mo sa, dapat lagi may parentheses, negative 3 times 5 plus 1. So, ganun pa rin naman ang sagot. O, 2 times 5, 10 minus 4, 6 times, nasa loob muna ng parentheses kasi, di ba, GEMDAS, times negative 15 plus 1, negative 14. O, ganun din yung sagot dyan, negative 84. Yan. Next, how about this one? Write subtraction problem of function. So you don't have to arrive at a single answer or a single number here because wala namang input, no? So you're just going to substitute everything and going to simplify and that's it. Ganun na yun. So for example, f of f minus g
of x, ibig sabihin, minus pala, o minus. So, ima-minus mo daw yung value ng f of x kay g of x. Ano po ba ang value ni f of x? Ang value ni f of x ay ito po, 2x minus 4. So, sulat mo dyan, 2x minus 4. O, yan ang value ni f of x. Anong value ni g of x? Ayun, no? Di ba pag equal, parehas sila ng value. Same sila, same yung left and right. Balance sila. So, x squared minus x plus 5. And then, don't forget to write the operation being used sa gitna, negative. Always have, pag may isang diretso kayong ganito, lagi nyong lalagyan ng parenthesis yung f tsaka yung g. Yung unang function tsaka yung pangalawang function. Okay? Because mag-iiba ang sagot nyo kapag hindi nyo nilagyan. Okay, so wala namang kailangang i-simplify dito, tama? Susulat lang ulit natin, 2x minus 4. Kapag po minus sign ang nandito, you always have to distribute it to the terms inside the parentheses. So, distribute mo lahat yan sa lahat ng terms. So, imumultiply mo, parang imumultiply mo. So, negative times positive, edi negative ang sagot. Negative times negative, positive ang sagot. Negative times positive, 'di ba? Pag pinaglaban mo 'yan, negative ang sagot. So, magiging ganyan. So, pansinin ninyo, pagka hindi nyo yan nilagyan ng parenthesis, ito lang yung magkakaroon ng negative. So, lagi nyo tatandaan, kapag may ganito, yung dalawang function na pinagsasama ninyo or ino-operate, ini-evaluate ninyo, lagi nyong lalagyan ng parenthesis. Tapos, kapag subtraction, lagi nyong i-distribute itong minus sign. Doon sa loob, sa bawat term ng nasa parenthesis. Okay po? Tapos, saka nyo i-evaluate ngayon. Anong gagawin natin para i-simplify? Combine like terms. So, you are combining lahat ng magkakamukha. May kamukha po ba si x squared? Meron pa po ba dyan na ang exponent ay 2? Wala. So, siya na yon. So, isusulat natin from highest degree, yung highest ng exponent hanggang sa constant. Okay, next, wala na, no? O, x naman, pagsamahin natin lahat ng may mga x lang. So, 2x plus x, o parang dalawang lapis at isang lapis pinagsama mo, magiging tatlong lapis. O dalawang x at isang x, magiging tatlong x. Ayan. Next one. Constants naman, o negative at negative, same sign. So, what are you going to do? You're going to add them and then copy the sign. So, since sila ay negative, therefore, our answer will have a negative sign as well. There you go. So, negative 2 plus 3x minus 9. Yun na yun. Ito na yung sagot. So, that is the subtraction problem of functions na given. So, ano yung kailangan yung i-review dito? You have to review yung yung sa distribution. Ayan. Combining like terms, yan. Marami namang resources online. Pag kami naririnig kayo or may step kayo na naguluhan kayo, ibig sabihin, kailangan yung i-recall yun. Ibig sabihin, nalimutan na ni brain. So, i-recall po yun. So, mag-search kayo dyan sa YouTube ng mga tutorials para hindi kayo mahirapan. Kasi pag may isang step kayo na mahihirapan na kayong isolve ang functions. So, kailangan tiyagain ninyo. Okay po? So, how about this one? Right as a product of functions. Ayan. So, 3x ang ating input. So, kanina, di ba, puro number ang ating ini-input. Pero ngayon, instead of a number, 3x, no? So, lahat ng ipapalit natin sa x ay 3x. So, buburahin natin lahat ng x at papalitan natin ng 3x. Ganun lang din yon, okay? So, for example, yung f of x mo, 'di ba? F of x
papalitan mo yan. Yung 2 times x mo, magiging 2 times 3x minus 1. 'Di ba? O ano yan? 2 times 3, 6. 6x minus 1. So, yan ang iyong f of x. How about your g of x? O, ang g of x mo, papalitan mo lang ng 3x yung x mo. Ganun lang din. Ganun lang yung process. Nag-iba lang yung itsura. So, yung x mo, pinalitan mo ng 3x, tapos dinlagay mo ulit si 4. So, ayan ang iyong g of x. Eh, ang sabi, write as a product. So, anong gagawin natin? Pagsasamahin natin, tapos lalagyan natin ng multiplication sa gitna. Okay. So, magiging 6x minus 1. Ito yung function ni f. Tapos, yung sign mo, multiplied by yung function ni g, 3x plus 4. And then, syempre, hindi pa dyan natatapos ang lahat. So, you're going to multiply. No? Paano magmumultiply? So, since parehas silang binomial, mas madali na yan. FOIL method. O, pag hindi alam ang FOIL method, mag-search ulit muna. Okay? So, i-distribute ko lahat. So, kailangan kasi ma-multiply mo. Di ba po, pag number, isa-isang number, minumultiply doon sa taas. Di ba, ganun yon? Ganun din po dito. So, isa-isang number, so, isa-isang term. So, itong term na to, dapat ma-multiply ko sa term na to, at ma-multiply ko sa term na to. At itong term na to, kailangan ko rin ma-multiply dito at dito. So, ganun lang din po yon. So, 6x times 3x. So, 18x squared. So, you need to review law of exponents. Bakit naging squared ang x pag nagmumultiply? Pag nag-a-add, hindi. Pag nagmumultiply, ay i-add mo yung exponents. So, 16 times 3, 18. Tapos, x times x, x squared. So, ganun po ha. Pag nag-a-add kayo ng exponent na magkaparehas, hindi po kayo mag-a-add ng exponent. Pag nagmo-multiply kayo ng magkaparehas na x, doon po kayo mag-a-add ng exponent. Okay, so 16x times 3x, 18x squared. 6x pala. 6x times 4 magiging 24x. Positive kasi positive sila parehas. So, plus 24x. Tapos, negative 1 naman tayo. Negative 1 times 3x is negative 3x. Tapos, negative 1 times negative 4 is negative, negative 1 plus 4, times positive 4 is negative 4. And then, you're going to simplify. So, how are you going to simplify? Wala namang kasamang x squared. So, siya na yan. 24x minus 3x, 21x. So, magiging 21x. You will follow the sign of the bigger number, so it is still positive. 21x. And then, minus 4. That will be your answer. Okay? Next. How about this one? Oh, you have an input, a number that you can input here. So, kunin mo na yung f of n. So, f of negative 8 is, papalitan mo lang, 8 minus, negative 8 minus 5. So, negative 8 minus 5. Ayan. Okay, so you have two numbers here, and the numbers, they have the same sign. Therefore, you're going to add 8 plus 5, 13. And then copy the sign, negative 13. And then you're going to get g of negative 8. G of negative 8, 4 times negative 8 plus 2. You're going to just replace all the n's with negative 8s. Negative 8. So, 8 times or 4 times 8, 32. Negative kasi different signs. Negative 32 plus 2. Okay. So, two numbers, they have different signs. You're going to subtract. 32 minus 2 is 30. Which sign are you going to follow? The sign of the bigger number, which is negative. So, negative 30. So, if you're going to add the outputs of f and g,
then it will be negative 13 plus negative 30. So, what will be your answer? So, parehas lang yan, no? Negative tapos negative, di ba? Ang magiging sagot ay negative. So, magiging negative 43. So, that will be your answer. Next one. Okay, here's the solution. So, subtraction naman to, no? So, find g of t minus h of t. So, to find g of t minus h of t, so anong gagawin? O, ima-minus mo tong dalawang to. So, t, di ba pagka walang input, yan na yung ginagamit natin. So, sinubstitute mo lang. So, ang g of t ay equivalent kay t cube plus 3t squared. So, yan ang una mo, yung g mo. Tapos, ima-minus mo sa h. So, ang h ay 3t minus 5. Ayun yun, no? Okay. Okay, ano pong sabi ko pag minus sign? Anong ginagawa? So, dinidistribute mo, no, sa bawat term doon sa pangalawang parenthesis. Negative 3t, tapos magiging negative times negative, positive, tapos 5. And then, you're going to simplify. Wala namang kaparehas na exponent na 3, so siya na yan. Okay, yan na pala yun. No need to solve kasi wala nang kailangan i-simplify. So, ito na yung sagot natin. Ayan. Oh no, nasabi ko yung ayan. Okay, very good. All right. So let's have this one. Last na to, last na. Okay, last number. Sana nagigets nyo na. Sana tama na kayo dito, no? Pero pag hindi pa, ibig sabihin kailangan pa ng maraming practice. So, here's the solution. So, what are you going to do? Okay, g of 2, may input kang ilalagay. So, papalitan mo lahat ng 2, lahat ng x ng 2. So, ang g of 2 mo ay g of 2. So, magiging 3 times 2 plus 1. Oh, 3 times 2, 6 plus 1, 7. Tapos, ang f of 2 mo ay, ano po, x cube. So, 2 cube plus 3 times 2 squared. So, 2 cube, ang exponent mo ay 3. So, tatlong beses mong imumultiply ang 2 sa kanyang sarili. 2 times 2, 4 times 2, 8. Plus 3 times 2 squared is 4. So, ubos na lahat ng exponents. So, doon naman tayo sa lahat. GEMDAS, ano naman ang next? Lahat ng multiplication at division. So, wala namang division, so multiplication muna. 3 times 4, 12. So, 8 plus 12. So, 8 plus 12 is 20. That is the answer. And that ends our practice. Great job, everyone. Para sa mga maraming tama ang sagot, edi very good. Para doon sa mga hindi pa masyado nakakasunod, don't worry. Hindi sa mahina kayo. Kailangan lang ng maraming practice at siguro nakalimutan or hindi pa alam yung mga skills na kailangan para makapag-solve ng function. So, practice lang kayo ng practice. Pag may tanong, mag-message po sa akin. Thank you so much and I hope you learned something at sana talaga ay matandaan ang mga natutunan. So very good kayo for today. Goodbye everyone!